Hello Global Family, maraming pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisilbing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda nyo na po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may mga notebook, may mga ballpen dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. Are you ready for the word? Are you ready? Sabi mo sa katabi mo, dito sa church na to, kailangan lagi ka nag-amen. Sabi mo sa kanya, okay, kailangan lagi. Okay. Amen. Kahit po sa chat, pwede kayo mag-amen, preach it, or whatever it is. No? Preach it, pastor, okay? Colossians chapter 1, verse 15 to 17. I'm excited. Colossians 1, verse 15 to 17. The Son, Jesus Christ, capital S-O-N. The Son is the image of the invisible God. If I may rephrase it, Jesus is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Verse 16, for in Jesus, all things were created. In Jesus, all things were created. Whew, blows my mind. Things in heaven and things on earth, visible and invisible, thrones or powers, rulers or authorities, all things have been created through Him, through Jesus, and for Him. Verse 17, Jesus is before all things, and in Jesus, all things hold together. Let's read that once again. Sabayan niyo ako this time. Okay, verse 15. The Son, Jesus, is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Jesus, all things were created. All things were created. Hallelujah. Things in heaven, on earth, visible and invisible, whether thrones or powers, or rulers or authorities, all things have been created through Jesus and for Jesus. Verse 17, Jesus is before all things, and in Jesus, all things hold together. Hallelujah. I would like to call this message, How Great is Our God. How great is our God. Everybody say, how great is our God. Amen. Ngayon pong araw na ito, susubukan ko hong muling ipakilala sa inyo at ipaalala sa inyo kung gaano kadakila ang ating Panginoon using the vastness of the universe even to the tiny organism and particles of our body. We are still catching up on our series last Sunday talking about the Creator's signature. Pinag-aralan natin ang Genesis 1:1, ang Hebrew alphabet para lumabas ang tunay na kahulugan hindi lang sa English version nito, kundi sa original na translation ng Biblia. Pero gusto ko lang pong klaruhin as we continue with this series na hindi po natin pinag-aaralan ang creation o ang Genesis 1:1 dahil naghahanap tayo ng scientific basis. We don't read the Bible for scientific basis. The story of creation has far more depth. Meron pong mas malalim na kahulugan ang Genesis 1, ang Genesis 2, kung bakit po natin siya pinag-aaralan. Hindi po natin, ulitin ko, hindi natin binabasa ang Genesis 1 dahil sa history, dahil sa scientific relationship nito sa ating buhay, kundi binabasa po natin ang creation for spiritual truths. Naghahanap tayo ng spiritual na kahulugan patungkol po sa paglikha ng Diyos sa tao at sa mundong ating ginagalawan. Naniniwala pa rin po ako na ang Biblia ang wisest book in the world. Ulitin ko, ito pong Biblia ang pinakamatalinong libro sa buong mundo. At kung binabasa mo lang ang Bible para sa information, you are missing the whole point. Kasi ang Biblia ay hindi po iniwan ng Diyos sa atin for information. Ito po ay iniwan ng Diyos sa atin para po matransform ang ating buhay. So kapag binabasa natin ang Genesis, although meron itong scientific equivalence, pero wag nating kakalimutan ang spiritual truths behind this. Tinuro ang deity, tinuro sa atin ang siyensya, tinuro sa atin ang napakaraming principle patungkol po sa complex act of creating the whole world. Nang sabi ng Bible sa Genesis chapter 1, the earth was without form, the earth was without shape,
ang mundong ating ginagalawan noon ay walang kahit anong forma, walang kahit anong hugis. Sa Hebreo, ang ibig sabihin nito, walang-wala. Parang kayo nung jowa mo, walang-wala. Parang yung wallet mo at ATM, walang-wala. Pero nung nagsalita ang Panginoon, yung walang-wala, nagkaroon ng laman. Ang sabi ng Bible, nung madilim ang mundo, hindi sinabi ng Lord, ay, ang dilim. Hindi sinabi ng Lord, ay, ang dilim. Ang sabi niya, let there be light. At nung sinabi niyang, let there be light, and there was light. Kaya anumang mga bagay sa mundo mo na madilim, walang forma, walang hugis, hayaan mong magsalita ang Panginoon at magugulat ka, yung walang-wala ay magkakaroon. Sabi mo sa katabi mo, parang pakiramdam ko sa iyo yung message natin today. Hallelujah. Amen. Ang sabi ng Genesis chapter 1 verse 1, basahin po natin ulit. In the beginning, God created the heavens and the earth. I dare you, naniniwala ko, kahit yung mga taong hindi humahawak ng Biblia, familiar sa verse na to. Familiar tayo na ang ating universe ay meron pong sinimulan. In fact, even yung mga scientist, mga kapatid, even yung mga physicists, naniniwala sila na ang universe natin ay may pinanggalingan. In fact, ang inaalam na lang nila, kailan nagsimula. Hindi na nila pinagtatalunan, may simula ba? Kasi alam nilang merong pinagmulan ang universe na ating tinitirhan. Kaya nga, itong Biblia na ito, itong Genesis chapter 1 verse 1, ang eksakto at klarong sagot na oo, noon walang-wala. Pero nung pasimula, nung nagsalita ang Panginoon, nilikha niya ang langit at ang lupa. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, when we read the scripture, tatandaan nyo, no? Tayo pong mga Christians, meron pong konting pagkakaiba ang pamamaraan po ng pagbabasa natin ng Bible kumpara sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Correct? Kasi ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos, maaaring pag nagbasa sila ng Biblia, nagsisimula sila sa Genesis chapter 1 verse 1. Pero ang foundation ng faith ng nating mga Kristiyano, let me repeat, ang foundation ng faith nating mga Kristiyano ay hindi nagsisimula sa Genesis 1:1. Ang foundation ng faith natin nagsisimula sa John 3:16. So we don't read the Bible basing on the beginning. In fact, we believe that Jesus is the beginning. God is the beginning, na ang Diyos ay walang simula at walang hangganan. At kung si Lord ang simula at siya rin ang hangganan, bakit tayo nag-aalala kung ano ang mangyayari sa kalagitnaan? Sabi mo sa katabi mo, do not worry. Amen. Huwag ka matakot. The foundation of our faith is not based on Genesis 1:1. The foundation of our faith is based on John 3:16. That God so loved the world that He gave His only begotten Son. Na naniniwala tayo na noon pa mang creation, si Jesus ay nandoon na. Si Jesus ay nag-appear hindi before the matter, kundi before time. Bago pa magkaroon ng oras, bago pa magkaroon ng in the beginning, nandoon na ang ating Panginoong Jesus. That's why it's very important when you read the scripture, hindi mo binabasa ang Old Testament para maintindihan ang New Testament. Baliktad po yun. Dapat binabasa natin ang New Testament para maintindihan ang Old Testament. Because unless you understand the finished work of Jesus Christ, the Old Testament will become a punishment, a burden to you. But when you realize the finished work of Jesus Christ, that everything in the Bible is all about the finished work of Jesus Christ, everything else will fall into place. Kaya maraming tao ngayon religious pero walang relationship kay Jesus. You can be religious and not have a relationship with the Lord. For example, the Pharisees, mga religious leaders, mga tao ito na merong malalim na pagkaalam patungkol sa salita ng Panginoon. Kabisado nila ang mahigit 600 commandments sa Old Testament, pero wala silang naging relasyon kay Jesus. So posible palang kabisado mo yung memory verse, pero wala kang relasyon kay Lord. Posibleng kabisado mo yung libro, pero wala kang relationship sa nagsulat ng libro. You know the book, but you don't have a relationship with the author. Nandun ka lang para sa religion, pero wala kang relationship. Nandun ka lang for what God can do to you, but you don't have an intention to offer God what you can do for Him. Walang relationship. Do you agree, mga kapatid? So in this text, we are trying to figure out ano ang connection ni Jesus sa Genesis 1:1. Kasi si Jesus ay hindi lang basta nag-appear. Kasi marami mga Christians nowadays, ang foundation ng faith natin, Genesis 1:1, and then thousands of years later, dumating si Jesus Christ. No, si Jesus po ay nandun na even before the foundations of the world. Kasi alam na kagad ng Diyos, we will mess up. We will sin. Kaya inihanda na ng Panginoon si Jesus bilang tagapagligtas natin. So sabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God created. Everybody say created. So review lang tayo ng konti. Last Sunday, diniscuss ko na po yung Hebrew word ng salitang created. Dalawa po ang Hebrew word ng created. Dalawa pong klase yan.
Yung una na Hebrew word ng created is bara. B-A-R-A. Parang baradong lababo. Bara. Literal na bara. Ang ibig sabihin niyan, Hebrew word niyan is created. Pero meron pang isang Hebrew word. Hindi bara, kundi asa. A-S-A. Yung umasa ka. Okay? Asa. Okay? So sabihin nyo nga, bara, asa. Ano ang kaibahan ng dalawa? Yung bara, you can create something out of nothing. Pero yung asa, you can create something out of something. Okay? Ulitin natin, yung bara, nakalikha ka ng something na walang pinanggalingan. Pero yung asa, nakakreate ka ng something dahil meron kang unang pinanggalingan. So ang created dito sa Genesis 1:1 ay yung bara. That God created something out of nothing. The heavens and the earth. Nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, langit, lupa. Okay. Nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, create niya ito out of nothing. Minsan tayo ginagamit natin yung salitang create, diba? I created a song. Pero yun ay asa. You created a song using a musical note na nilikha ng Diyos. So hindi ka talaga nagsimula from scratch. Ang salitang bara, nagsimula ka ng walang-wala. Katulad ni Jesus. Ang earth, walang-wala, and then nagsalita ang Diyos, let there be light. Ano ibig sabihin? Kahit walang battery, kahit walang fuse, kahit walang electricity nung time na yon, dahil nagsalita ang Panginoon, wala silang magagawa kundi sumunod sa salita ng Panginoon at nagkaroon ng ilaw. Naintindihan nyo? Ang Diyos lang po ang may kakayanan na makapaglikha ng something out of nothing. At kung si Jesus lang, kung ang Diyos lang po ang may kakayahang lumikha ng isang bagay out of nothing, hindi ba si Jesus lang din at ang Diyos lang din ang karapat-dapat na tumanggap ng papuri at pagsamba? Kasi bakit mo sasambahin yung isang bagay na kaya lang lumikha ng something out of something, pero yung Diyos kaya niyang lumikha ng something out of nothing? Ang Diyos natin hindi basta creation, siya ay creator. Amen. So only God can create something out of nothing. So kung susundan natin yung same line of logic, we can conclude na merong panahon noong unang panahon na walang-wala, kundi Diyos lang ang nandyan. Si Lord lang ang nag-i-exist. And then, nung walang-wala ang mundo, nagsalita ang Diyos, let there be light. So, ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, put this in the chat. Who is like the Lord? There is no one. Meron ka bang pwedeng ipantay sa Diyos? Wala. Meron ka bang pwedeng itabi sa Panginoon? Wala. Walang pwedeng makapag-comprehend ng kanyang kaisipan. Walang pwedeng pumantay sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, walang bagay na nag-i-exist sa mundo natin ngayon na mas magiging dakila pa kumpara sa Diyos. Hindi angel, hindi demon, hindi hari, hindi politician, hindi businessman, hindi ikaw, hindi ako. Walang kahit sino sa atin ang nag-i-exist sa mundong ito na maikukumpara natin sa ating Panginoon kasi Diyos lang ang may karapatan. Sapagkat siya lang ang may kakayanan na lumikha ng isang bagay out of nothing. Hallelujah. Sige, pumalakpak lang kayo anytime. Amen. Ibig sabihin, ang Diyos na iyong sinasamba is not a little tiny God. The God that you serve is a big God. So nung kumakanta ka kaninang, how great is our God, hindi mo sinasabing dakila ang maliit na Diyos. Hindi. Ang sinasamba mo, malaking Diyos. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, gaano kalaki ang Diyos? How big is our God? Well, how big is our God? It's bigger. He is bigger than you can imagine. How big is our God? He is bigger than you can imagine. Hindi isip mo, hindi mo kayang arukin kung gaano kalaki at gaano ka ba kapangyarihan at gaano ka majestic ang ating Panginoon. Our mind, sasabog. It will literally blow your mind just to think about how great is our God. He is bigger than you can imagine. In fact, ang mga theologian ay may term dyan. They say that God is transcendent. Everybody say transcendent. Everybody say God is transcendent. Ano ibig sabihin ng transcendent? Ang ibig sabihin ng transcendent, He is beyond or above the range of normal physical human experience. Anumang bagay, anumang talino natin dito sa mundo, hindi kayang arukin yung katalinuhan, yung genius. I almost entitled this message, The Genius of God. Because we cannot comprehend the genius behind the creation, behind the redemption of our Lord Jesus Christ. Everybody say, my God is big. He's so strong. He's so mighty. Now ang question,
Bad news po ba na ang Diyos mo malaki? No? Hindi ka natatakot? Ang liit natin pero ang laki ng Diyos? No, hindi siya bad news. Actually, good news na ang Diyos mo ay malaki, kahit pa ikaw ay maliit, kahit pa ikaw ay sinful. It is a humbling experience. It is a humbling observation na ma-realize natin kung gaano kalaki ang ating Panginoon in comparison to who we are. Kaya nga sabi ng psalmist, sino ba ako, Lord, para pagtuunan mo ng pansin? Napakaraming stars, napakaraming creation out there. Pero sino ba naman ako na taga-Caloocan? Sino ba naman ako na taga-Kamanaba na magmamalasakit ka sa akin? Pero yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, kamangha-mangha ang kanyang ginawa, nagmamahal sa iyo, kapatid. He loves you so much. Psalm chapter 8 verse 3, si David mismo ang nagsulat nito. Ang sabi ng Psalm 8, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. Watch this. Ang moon and the stars ay hindi nandyan by accident. Nilagay ng Lord sa eksaktong lugar niya. Sabi ng kinakanta natin kanina, He placed the stars in the sky and He know them by name. That's biblical. Kaya sabi ni David, let me repeat again, verse 3, when I look at your heavens and the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. Everybody read this with me. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Lord, sino ba naman ako? Ikaw lumikha ka ng langit at lupa. Pag tinitingnan ko ang kalangitan, ang gawa ng iyong kamay. Hindi ko ma-imagine kung paano yung lumikha ng langit at lupa nagmamalasakit sa akin. Bakit mo pa ako inaalala? Bakit mo pa ako pinagmamalasakitan? When I was reading this verse, I thought to myself, alam mo, kung marirealize lang ng maraming Christians right now kung gaano kalaki ang Diyos, magbabago prayer natin. Kasi di ba tayo minsan, pag nagpe-pray tayo, nagdadagdag pa tayo ng suggestion kay Lord? Lord kung ano pong kalooban mo, yun po ang masusunod. Pero suggest ko lang po, Lord kung... Alam mo yun? Ikaw pa yung nagsiset ng sariling timeline, yung ganyan. Lord, kalooban niyo po. Kung ano po kalooban niyo, yun ang masusunod. Pero Lord, gusto ko lang po ipaalala, 32 na po ako, Lord. Urgent na po. Urgent. So far po kasi yung mga nanliligaw, di ko pa type, Lord. Pero baka pwede paki-prioritize po, Lord. Bigyan mo ko ng kaningningan, ng glory, no? Para mapansin ako ng iba. Pansinin niyo mga kapatid, when we pray, sometimes ikaw pa nagsasuggest sa Diyos ko, parang tinuturuan pa natin si Lord kung anong gagawin, as if hindi alam ng Lord na kanyang gagawin. Unconsciously, parang nagsasuggest tayo. We mean well, hindi naman natin intention na i-offend ang Panginoon. Pero sometimes when we pray, nagsasuggest ka, minsan kinukorek mo pa si Lord. Sabi mo, Lord, parang naparami yata yung bagsak ng problema sa akin. Pakicheck nga po, Lord, kung tama talaga. Baka sa kapitbahay ko talaga yung problema na yun Napunta lang po sa akin. Sometimes we correct God, we suggest something to God. Kina-counsel mo pa ang Panginoon. Nag-i-explain ka pa sa Panginoon. Ini-estimate mo pa ang Panginoon. Listen to me, you cannot estimate the Lord because you cannot calculate God. Di mo siya kaya ikalkula Pero minsan, ini-estimate natin, ini-underestimate natin ang kakayanan ng Panginoon. Pero when you realize that the God of the universe is so big, every time na ikaw ay magsasuggest, magdadalawang isip ka, Lord, di na nga pala ako magsasuggest kasi total, ikaw nga lumikha ng langit at lupa. Alam mo yan. Correct? Amen? Ano ang sabi uli ng Colossians 1:15 yung binasa nating text? The Son, Jesus Christ, is the image. Ano sabi? Is the image of the invisible God. Ibig sabihin yung Diyos na hindi nakikita ng ating naked eye. Kung gusto mong malaman kung ano ang itsura niya, look at Jesus. Because si Jesus ang image. Hindi yung image na nakalagay dun sa rep nyo. Hindi yung image na nakalagay dun sa CR ninyo. Hindi yung may bigote at balbas. Hindi yon. Kundi si Jesus Christ. In fact, ang Greek word na salitang image is icon. Ibig sabihin ng icon, it's something that reflects. So ibig sabihin, si Jesus ang reflection ng Diyos. So if you want to see God, you have to look at Jesus. The author and the finisher of your faith. So ibig sabihin, kung si Jesus ang image of the invisible God, siya ang naglikha ng mga lahat ng bagay, visible or invisible, thrones, principalities, and authority. Is it safe to say, pwede ba nating sabihin that all creation is the handiwork of Jesus? Na lahat ng creation, everything that exists is a creation of our Lord? Yes. Jesus is our creator, not just your Savior. Ibig sabihin si Jesus, bago naging karpentero, creator muna ng cosmos. Kasi kilala lang natin si Jesus, carpenter Pero si Jesus bago naging karpentero, creator muna ng cosmos.
And think about it. Kung yung creator kayang maging karpentero, look at the humility of your God. Tignan mo kung paano magpakumbaba ang Diyos, na iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos. Hindi niya sinabi, nagkasala itong mga taong ito, isang apoy lang to, dubog lahat to eh. Tupukin na lang natin, tapos mag-reset na lang tayo ulit. No, He loves you so much, na hindi kanya tinupok. Binaba ka pa ng Panginoon, namatay pa siya para sa iyo, at niligtas tayo sa ating mga pagkakasala. Now you start to understand the humility of your God. Amen? So sabi ni David, who am I? Sino ba ako, Lord? Na ako'y pagmamalasakitan mo pa. Tinawag niya ang universe na gawa ng Diyos. Gawa na galing sa kanyang kamay. Bakit? Alam niyo mga kapatid, when you study science, ako nga po, hindi po science ang linya ng aking naging kurso ng college. Pero when you look at the universe, it's just unimaginable. Alam ko pag nasa Metro Manila ka, hindi mo ma-appreciate. Kasi pag tumingala ka, either kable ng kuryente, o kaya hindi mo makita yung stars, nakikita mo lang yung Orion's Belt, kasi puro polusyon. Pero nakatry na kayong pumunta ng probinsya, parang ang dami-daming between dun. Di natin alam kung saan nagtago. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pollution natatakpan dito sa Metro Manila eh. Pero once pumunta ka sa iyo, makikita mo, may mga part pa ng mundo, nakikita mo yung entire galaxy natin. Ang sabi ni David, Lord, I'm just impressed by your creation, the handiwork of your hand. In fact, ang sabi din ng psalmist sa Psalms 148, ang mga creation na ito ay sumasamba sa Diyos. Ano ang sabi niya? Praise Him, sun and moon. Praise Him, all you shining star. Praise Him, the highest heavens and you waters above the sky. Look at this. Ang sinasabi ng psalmist, kahit yung araw magpupuri sa Diyos. Kahit yung buwan magpupuri sa Panginoon. Kahit yung mga bituin nagpupuri sa ating Panginoon. Kahit yung kalangit-langitan, yung mga tubig, yung mga dagat, lahat sila ay nagbibigay at umaawit ng papuri sa ating Panginoon. No wonder ang sabi ni Jesus Christ, naalala ninyo, nung papasok si Jesus sa Jerusalem at pinipigilan ng mga tao yung mga maiingay sumamba. Ang sabi ng Lord, kung titigil sila, that's in Luke, kung titigil sila, yung mga bato magpupuri sa akin. Ang Diyos natin ay walang inferiority complex. Na hindi porket hindi ka nagpuri, nagtatampo siya. Hindi niya nagpuri sa akin to. Kasi kahit hindi ka magpuri, yung mga creation niya magpupuri sa kanya. Yung star, So it's not a responsibility for you to worship the Lord, to come to church. It is a privilege na tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Bakit? Even the creation sings praise to the King of Kings and the Lord of Lords, and His name is Jesus. And let me just tell you this. Ang universe na nakikita natin in the sky, even in the pictures, even those things that I've been showing you for quite a few times already, is nothing compared to the vastness and the bigness of the universe. Anyo, many years ago, dahil sa kagustuhan ng taong makita kung ano ba ang nasa labas ng mundo natin, nakapag-invento tayo ng telescope that can see sometimes millions of light years away. Ang tawag ko dyan is yung mga Hubble telescope. Pinakawalan ho nila yan many years ago just for us to know sino ba yung mga kapitbahay natin. Sino mga star? Kasi ang pinakamalapit na star sa atin yung araw. Correct? Alam niyo naman yung araw, star siya, di ba? Di ba? Science natin, come on, man. O di ba may naturo naman pala, no? Natutunan natin. Kahit natulog kayo doon sa science, di ba? Natuto tayo. So yung star, pinakamalapit lang yan, pero napakarami pang star, doon pa lang po sa ating galaxy na Milky Way. Hindi nga natin maabot pa yung Andromeda, yung malapit na galaxy sa atin, kapitbahay natin. And ang sabi ng siyensya, there are at least 100 billion galaxies in the known universe alone. And yet, doon lang pa lang sa galaxy natin, hindi tayo makalabas pa masyado. In essence, hindi natin ma-explore because it will take thousands of light years away in order for us to do that. So yung Hubble telescope is a way for us to see, actually, ang objective na iba is para malaman kung meron bang ibang nag-i-exist na tao sa ibang side ng mundo. And yung Hubble telescope, meron akong picture ito mga kapatid. Merong kinuwanan itong Hubble telescope. Makikita, marami naman sa Google nito. Ito pong part na ito, yung cluster of stars inside our Milky Way galaxy. Now notice, tayo po ay nasa, di ba? Okay, just science class, okay? Science class, okay? Earth, solar system, galaxy. Comprende? Okay, Earth natin, kabilang ng solar system, meron tayong Mercury, Venus, Earth, Saturn, Mars, Uranus, Neptune. Yung Pluto na dissolved na. Okay? And then, yung solar system natin ay parte lang ng millions of solar system in our entire galaxy.
At itong shot na ito ay part lamang ng ating Milky Way galaxy. Kasi merong cluster of star, mga star na nagtabi-tabi. Now listen, itong nakikita niyong picture, bawat isang tuldok dyan ay star. Hindi planeta, star. Mas malaki pa po ang maraming star kaysa sa ating planeta. Lumulubog ang ating planeta sa mga stars na ito. And there are billions of stars. Kapitbahay pa lang natin to. Sabihin nyo nga, hi neighbor. Mag-hi naman kayo. Kinuha na natin, di tayo nag-hi. Let's hi. Hi neighbor. Amen? Bakit? We are trying to find life outside Earth. Naghahanap tayo, meron pa bang ibang Stephen dyan sa kabila? May multiverse. Bakit? Kasi alam natin na ang buhay, it demands the life giver. Let me rephrase. Kung may buhay, may nagbigay ng buhay. Kung may creation, may nag-create. Hindi ito basta chance, hindi ito basta aksidente na meron tayong mga stars in the sky. Merong intelligent mind na nag-isip at naglagay sa mga stars na yan. And by the way, lahat ng stars na yan, alam ng Diyos ang pangalan. God placed the stars and He know them by name. He's amazing. Everybody say, wow. Merong naglikha. For example, naglalakad doon kayo sa Boracay, for example. Lalakay kayo sa Boracay. Sana all nakakapag-Boracay, ano? Okay? Tapos, pagod na po kayo kasi nakapag-picture na kayo ng 10, pinost nyo, pare-pareho lang naman itsura. Okay? Okay? Habang naglalakad kayo ngayon sa Boracay, ikaw lang ang tao sa buong Boracay, ikaw lang ang tao sa buong planeta, habang naglalakad ka, nakakita ka ng sulat. Nakalagay, H-E-L-P. Help. Help. Kaling, oh. Kaling nito mga buhangin na to. Nagsulat. Paano kaya nilang nagawa yun? Kapag may nakita ka bang help na nakasulat sa buhangin, iisipin mo bang may taong nagsulat nun? Correct. Hindi mo iisipin na ang galing ng mga buhangin, oh. Ang galing nila sumayaw, talaga nakaporma sila ng H, Kasi yung sulat na yon ay katunayan na may nagsulat. Amen? Kaya hindi ko talaga, alam nyo, mas maiintindihan ko pa yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus kasi hindi naniniwala sa Diyos. How come na hindi ka makakapaniwala sa Diyos? If you see the vastness of the universe, maniniwala ka na basta na lang to nag-exist? Na walang lumikha nito? Walang intelligent mind behind it? As I've said, even yung mga scientists nga, agree sila, yung universe na yan may pinagsimulan eh. Hindi lang nila alam kung kailan. And tayo, we are trying to explore beyond our solar system. Kung titignan po ninyo yung mga textbook natin, halimbawa, planet Mars, planet Jupiter, planet Neptune. Nakita na ho kayo ng picture ng mga planeta natin? Pansinin nyo, usually, halimbawa, Neptune. I was watching a documentary this week about our solar system to help me understand, kasi hindi naman tayo scientist, ano? And meron doon pinakita na picture ng Neptune. I still remember that picture kasi I've been seeing that picture for many years already nung bata pa ako. Usually, pag tinignan mo ang Neptune, makikita mo, puro itim na yung background niya. Correct? Na para bagang wala nang susunod. Kaya nga ang tawag natin space kasi punong-puno ng space. Parang yung jowa mo humingi ng space. Okay? Amen? So, akala natin yun na. That's why, many scientists speculate. Nag-i-speculate sila. Hindi sila naniniwalang ito lang talaga ang nandito sa labas ng galaxy nasa labas ng solar system natin. Meron tong mga katabi. Kaya ginawa nila mga kapatid, nag-imbento sila 25 years ago ng isang mas magandang telescope na ang tawag nila is James Webb Telescope. Ito po itsura ng James Webb. Gumawa sila ng mas matindi, mas high definition na telescope na mas malaki pa sa tennis court para makakuha ng high resolution shot ng ating solar system. And you know what they found out? Nilaunch nila ito December 25, 2021, just about less than 2 years ago, nung nilaunch nila itong bagong telescope. And for the first time, nakapag-release ng mga bagong images. At alam niyo, nung nakita kong image ng Neptune, ang dami niyang backdrop. Na nung una akala ko, ang dami palang stars nung, akala ko puro itim lang. Pero alam nyo, what they realize, ang dami niyang katabing galaxy. Hindi stars. Galaxies. And when they start to compile the pictures, nagbigay ako ng 4 na sample ng mga pictures. Ito po yung mga nasa loob lamang o nasa labas na katabi nating mga
solar galaxies. Look at this. First picture, please. This is your neighbor, my friend. Kapitbahay nyo yan. Next picture, please. Nebula. Look at this picture. Whoa. My goodness. Another picture, please. Wow. Sa inyo, maraming mga scientists na nag-speculate, yung mga empty space na yan, kaya daw siya may space. Pero ngayon, na-realize nila, walang blank space sa universe. Hindi lang kaya ng camera natin, pero merong galaxy behind it. And by the way, 1 year pa lang yung telescope na yan, meron pa siyang 24 more years to explore. And I wonder what more pictures can we see in the future. Another picture, please. Look at this. This is not stars. Galaxy yan. Galaxy yan, my friend. Hindi yan basta stars. Hindi nyo ma-appreciate yung galaxy, you know. Okay, let me explain. Okay, let me explain. Kung ilalagay natin yung ating sarili sa galaxy, ganito siya. For example, buhangin. Okay? Look at the picture of this sun. Ito yung buhangin. Kung yung earth natin, yung mundo natin na earth, ay ikukumpara natin sa universe, para lang tayong isang pirasong buhangin. No, ulitin ko hindi ikaw to hindi ikaw to. Ito yung earth. Ibig sabihin, sa loob nito, meron pang 8 billion people sa loob niyan. Sa isa lang, Sa isa. So, ganyan lang kaliit yung planeta natin sa entirety of the universe. Yung galaxy natin, yung Milky Way, Pastor, gaano kalaki kung ikukumpara yung Earth? Ganito siya. Next picture, please. Ganito yung galaxy natin. Galaxy lang natin, 100 billion pa yung ganyan. Hallelujah. Alam nyo, very consistent yan sa Bible kasi sinabi rin ng scripture na kung gaano karami ang stars in the sky, ganun karami ang mga suns. Stars, Kung gaano karami ang buhangin sa buong mundo, ganun karami ang stars in the entire universe. Known pa lang yung na-discover pa lang natin. At sa bawat star, may mga solar system pa yan. May mga planeta pa yan. Ang estimate ng mga scientists, there are about 2 billion trillion planets in the known universe right now. Di na natin mabilang. Amen? Ano sabi nga na isang documentary na nabasa ko, tungkol dito sa James Webb Telescope, for 25 years, na pag-i-explore niya, naka 1 year na siya For 25 years, kung ma-explore niya lang at maintindihan lang natin, at least 4% of our universe, masaya na sila At ang sabi ng mga scientists ngayon, ang sabi nila mismo, we have revised our understanding of the universe. Na bago yung perception nila. Because when they see the reality of it, enormous ang size ng universe. Sobrang dami. Huwag kayong magpadaya sa kinakanta nating Twinkle, twinkle, little stars. Kaya parang ang late-late ng tingin natin sa star kasi ginawa natin children's rhyme. Twinkle. But every star, mas malaki pa sa planeta natin. Karamihan ng stars, mas malaki pa sa planeta natin. And there are 2 billion trillion stars in all of the entire universe. 100,000 million stars in our Milky Way alone. Who am I that you should be mindful of me? Gusto ko lang sabihin to, kung pakiramdam mo, big deal ka sa mundong ito, nagkakamali ka, kapatid. Hindi tayo big deal. Even the earth is not a big deal. Kasi napakaliit lang tayo. Isa lang tayong buhangin. Kahit itabi ka, sa Boracay pa lang, hindi ka na makikita. Sa buong mundo pa kaya lahat ng buhangin sa buong mundo. Sa buhangin sa Sahara Desert, hindi natin makikita sa sobrang liit natin. So, hindi big deal ang earth dahil malaki tayo. Let's repeat. Hindi big deal ang earth dahil malaki ang planeta natin. No. Kaya tayo big deal kasi yung lumikha ng lahat ng yan, dumalaw dito. Kaya big deal. Dinalaw tayo Namatay pa para sa atin Ibig sabihin, sa dami-dami ng 2 billion trillion stars in the universe, minarkahan niya talaga yung earth. Pupunta ako dyan. Nandyan si Junie, nandyan si Stephen, nandyan si Carla. Mamamatay ako para sa kabayaran ng kanilang mga kasalanan. Minarkahan yung earth. Hindi sinabi ng Bible, and God created the Milky Way galaxies, and the heavens and the Milky Way galaxy, the heavens and the earth. Sininggle out ka.
Siningle out tayo ng Panginoon sa dami-dami ng trillion planets in all of the universe. You are fearfully and wonderfully made. That in itself is a proof na ikaw ay milagro. Sabi mo sa katabi mo, you are a miracle. You are incredibly special. Hallelujah! We are special. Ang laki ng Diyos, kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Wag na wag natin kakasanayan na makapagmalaki sa Panginoon. Kayang-kaya tayong durugin. Pero maraming salamat sa Diyos. He did not came here to judge us or to condemn us. He came here to save you by His grace. At kung gaano kalaki yung Diyos natin na lumikha ng malaking-malaking universe, alam niyo ba that even in the tiniest cell of our body, He is there. God is not just a God of our universe. God is also in the microscopic details of our body. You cannot see it in your naked eye. Pero what if I tell you na even sa DNA mo, may signature ang Diyos? Would you be surprised? I would be. My mind is blown away to think na yung Diyos na lumikha sa akin, yung DNA ko na nagdi-describe kung sino ako, nandun yung pirma ng Panginoon. Hindi lang sa laminin, but even in our DNA. Before we close, before we land this plane, I just want to remind you this. Lahat tayo ay nanggaling sa isang cell. Okay? Paano yun nangyari? So yung egg cell ng nanay mo at yung sperm cell ng tatay mo, come on, biology, nung nag-meet sila, kasi masipag yung sperm cell eh. Mabilis lumangoy. Siya yung nauna. Nung nag-meet yung egg cell at nag-meet yung sperm cell, yung 23 chromosomes ng nanay mo at yung 23 chromosomes ng tatay mo, nagsama naging 46 chromosome. Kasi yung 23 plus 23, 46. Hallelujah. What a wisdom. Okay? What a wisdom. So yung 46 chromosomes na yun yung bumubuo na ating DNA. Everybody say DNA. So, kung sino ka man ngayon, produkto ka ng half mom, half dad. 23 chromosomes ng nanay mo, 23 chromosomes ng tatay mo. Kaya nga ngayon, the scientists are trying to figure out paano i-replicate ang tao. Kaya sila nagko-clone. Merong American scientist na in-inject yung cell natin sa baboy, sa monkey, but they cannot replicate. Just for the record, what's wrong with us? I mean, what's wrong with us? Trying to replicate. Alam niyo kung bakit nila pinagtatangka ang mag-clone ng tao? Because they want to understand. Gusto nilang maintindihan kung paano tayo nagkakaroon ng emosyon. Imaginin mo yun, galing ka sa isang cell lang. Tapos may emosyon, nagagalit yun. Bland yung kulay ng buhok niya. Matangos ang ilong. Isa lang cell yun eh. Yung dalawa naging isa eh. Pinag-isa. Kaya iniisip nila, paano ito nangyari? At alam mo, ginagawa ng cell natin, ulitin ko, lahat tayo nagsimula sa isang cell na nag-divide hanggang dumami hanggang ma-reach natin yung, I want to make this right, 10 trillion cells. So sa katawan mo, merong 10 trillion, ibig sabihin, yung isa, nag-replicate, dumami ka ng dumami. Kaya huwag ka na magtaka kung ba't pagod ka. Kasi replicate ka ng replicate. Yung joke ko pang matadayino talaga. Okay. Okay. Galing ka sa isang cell, nag-reproduce hanggang ma-reach natin yung 10. So sa katawan natin merong 10 trillion. Nanggaling ka lang sa isa, pero ngayon 10 trillion. Alam mo kung meron kang 10 trillion pesos, ikaw ang pinakamayaman sa buong Pilipinas, probably sa buong mundo. Hindi natin kayang bilangin yun, Brad. 10 trillion. Ito matindi. Alam mo ba na mas marami ka pang cell sa katawan mo kesa star sa Milky Way natin? Mas marami pa yung nasa katawan mo kesa sa star na nandun sa Milky Way Galaxy. Paano nangyari yun? Sige nga, sabihin nyo sa akin na walang creator. Sabihin nyo nga na wala talagang Diyos. Paano nalaman ng cell na yan na magre-rep? Paano kung tinamad siya? Tinamad-tamad ako. Pagod na ako. 23 years old na tong taong binubuo natin. 23 years ako nagre-reproduce, di naman ako na-appreciate.
10 trillion cells in your body. At bawat cell, merong DNA mo. Lahat may cell, pero yung DNA mo, sa'yo lang yun. Yun ang dahilan kung ba't ganyan ang itsura mo. So wag mong sisihin si Lord. Bakit? Kasi yung DNA natin, yun yung molecule na nagkikerry ng ating genetic information. Lahat ng information na meron sa nanay mo, sa tatay mo, meron niyang parang script and code. Puro numero in essence. Na hindi natin kita. Now, listen ha. Isang DNA, sa isang, anong smallest unit of life? Cell. Tama ba ako? Sa isang cell, merong 3 billion DNA. At bawat DNA, nandun yung script, yung personality, yung trait, yung kung ba't ganyan ang kulay ng buhok mo. Kaya nung pansin mo, kahit anong glutathione mo, bumabalik. Kahit anong likas papaya mo, yung likas na kulay, yun yung bumabalik, hindi yung papaya. Bakit? Kasi yun yung genetic code mo eh. Yun yung genetic, pwede mong i-alter, pero kung sino ka talaga hindi mo maitatago, kasi yun yung minana mo siya eh. At yung nagpamana sa'yo, minana lang din niya yun sa iba. Amen? Kaya pag tinanong ka, Pilipino ka ba talaga? Hindi, half American, half Filipino. Pero alam niyo ba ngayon, meron na ngayong mga testing center sa ibang bansa, na hindi mo lang matitest kung ano yung half, kasi madalas tayo sa half-half. Kasi rin yun, half American, half Spanish, half, pero sa totoo lang, kung 100% ka, hindi laging 50-50 yan. Think. So ngayon may mga testing centers ngayon na kaya na nilang hanapin yung percentage ng iyong ethnicity and nationality. Pag tinest mo ngayon, magugulat ka, ay, 1% Danish pala ako, 1% Japanese pala ako, 2% Italian pala ako, 2%. So in essence, United Nation ka talaga. Nasanay lang tayo sa 50-50, pero yung make-up mo, pinagpasa-pasa, lalo tayo, sinakop tayo ng Spaniards. Kaya pansinin mo mga Pilipino, ang gaganda, United Nations na kasi ito eh. Alam niyo, pag nasa ibang bansa nga kayo, pagkakamala mo, Pilipino, Nepali pala, Vietnamese pala, Indonesian pala, kasi mukhang Pilipino, pero hindi eh. Baka may dumayo dun yung 23 chromosome na ipaasa. Kasi sinasabi ko mga kapatid. So, yung DNA mo, yun yung nagpapa-unique sa'yo. Yun yung blueprint ng iyong kaluluwa. So, I'm going somewhere. Kasi yung DNA mo, hindi lang yan ang nagdedetermine ng history mo. Kasi DNA mo, produkto ng chromosomes ng magulang mo. History. Pero yan din ang magpipredict ng future mo. Kasi yun yung maipapasa mo sa magiging anak mo. So, ganun kahalaga ang DNA. At bawat isa sa atin, unique ang ating mga DNA. Kahit kambal, magkaibang kanilang DNA. Iba ang code. Alam niyo yung mga computer guy, like me, naging computer programmer ako, mas maiintindihan nyo sa ganitong lingwahe na ang DNA natin ay may source code. Meron siyang source code. Doon nakatype si Lord kung ito magiging kulay ng buhok niya. Nakalculate. Based on that script, based on that code, para siyang computer program na source code ng buhay mo, lahat ng organism. And watch this. Kung itatype mo yung code na yon sa isang DNA sa isang DNA, kung itatype natin, tayo ang gagawa, tayo ang magtatype, tayo si Lord. Kung itatype, isang DNA lang ulitin ko lang, 3 billion DNA in one cell. Kung itatype mo lang yung DNA, meron siyang 3 billion characters sa isang DNA. So kapag tinype ko siya, 3 billion letters, aabutin ka ng 50 years para matype mo yung isang DNA. So kung walang Diyos, sino Amen. Kasi yung DNA mo, yan ang nagdedetermine ng whole function ng body mo. Kaya may mga hereditary disease. Kasi guess nyo, chromosome eh. Yun yung genetic code. Yun yung program sa'yo. Yun ang nag-i-instruct sa cell mo kung paano niya i-carry out ang complex body function. So everything that happens inside your cell, ini-instruct ng DNA. Yung DNA ang may final say. Siya ang direktor. Lahat ng information that makes up the whole you is dictated by your DNA. Lahat ng quality, trait, and personality.
Pati personality natin, apektado ng ating DNA. Pero yung cell natin, na merong DNA, kung yung DNA, yun yung parang nilagay yung USB ng pagkatao mo nandun sa DNA. Guess nyo? Nakasave. Yung DNA mo. Ganito kulay ng buhok niya kasi ganyan yung kulay ng buhok niyan, ganito ang ilong niyan, ganito width, ganito length. Okay? Nakasave sa USB. Nandun sa loob ng cell. Now, nag-science class tayo? Yes. Di ba sa science class natin, alam natin na every second may namamatay na cell sa katawan natin. So, kung yung, kumapit kayo, fasten your seatbelt. Kung yung DNA mo nasa cell, at yung cell na matay, paano na yun? Eh yung information about you, makukurap. Correct? Tignan nyo ang genius ng Diyos, ha? Ang ginawa ng Lord sa katawan natin, bago mamatay yung cell, ipinapasa niya yung file sa bagong cell. Yung 3 billion characters, pinapasa niya sa bagong cell na mabubuo. So sinasabi in essence, bago kayo umalis ha, paso nyo muna, mag-endorse kayo. Para hindi magulat yung tao pagising niya, ba't ganito na yung buho ko, biglang blonde? Ay, hindi po na-endorse. Guess nyo? So pinapasa ngayon, nung lumang cell, itong si Stephen, ganito kulay ng buhok niyan, ito ang information niya, isave mo. Ganito siya in animation. Panoorin nyo ito. So ito yung DNA natin. Okay? Lahat ng mga linya na yan yung code na nagdidetermine kung ano ang kulay mo. Okay? Mag-aaralan natin later on. So ngayon, kung mamamatay itong DNA o yung cell na ito, kasi nga, araw-araw, namamatayan ka ng cell. Ang ginagawa nila, pinapadaan yan dito sa, hindi na natin kasi, hindi na mahalaga din nyo rin na matatandaan. Ako din Okay? Hatiin niya ngayon yan, kokopyahin niya lahat yun. Bago siya mamatay. Kokopyahin niya lahat ng, pinag-uusapan natin, 1 DNA ha. And 3 billion simultaneous na ganito ang nangyayari sa katawan mo sa isang cell. Ipinapasa niya. And dito parang ang bagal ng pagtapasa, no? Parang ang bagal. So kumuha ko sa YouTube ng real time kung gaano kabilis yung pagpapasa niya. Ganito yung real time animation kung gaano niya kabilis pinapasa yung lumang DNA papunta sa bagong DNA. Boom, sabog. So kada may mamamatay, nangyayari to. Now listen to me. Ang tanong, ilan ang namamatay na cell sa katawan natin? Kapit. Ang namamatay sa cell natin, at least 1 million cell every second. Every second, 1 million. Just like that, another million have died. Nakapag-copy na siya ng 3 billion characters agad. IT ako Computer literate ako. Wala akong alam na teknolohiya na kayang mag-copy ng 3 billion characters in 1 second. But look at the genius of your God. So, kung di yan Diyos, sino yan? Incredible speed. Ngayon, kung pagod na pagod ka na mag-copy doon sa bagong cell, mag-hire ka kaya ng tao. Okay guys, ito mag-hire ako ng 5 tao. Ang gawin nyo lang, i-type nyo lang, kopyahin nyo lang yung DNA ko. Walang tatanggap ng trabaho because this job is beyond our limits. It's beyond our human capacity. Kasi alam natin, sa lahat ng programmer, agree kayo sa akin, walang code, walang script na bigla na lang nangyari. Lahat ng code at lahat ng script, it takes time, it takes intelligence, it takes creativity and concentration. Para lang mapalabas nung unang panahon namin, nung IT ako, 2003 to 2006, para makapagpalabas lang kami ng Hello World. Naalam ng mga computer programmer yan Katakot-takot na code ang tinatype namin, ang gusto lang ang lalabas lang Hello World. And imaginein mo kung gaano karaming genetic codes ang nangyayari sa katawan mo para lang mataas mo yung kamay mo. Para lang tumubo ang buhok mo. Para lang mag-produce ng saliva ang iyong katawan. You don't see it happening. But your Creator did it behind the scenes for you. Amen? Iba ang Diyos. Ang sabi nga ng estimation, 1.2 kilograms of cells ang nawawala sa iyo
every second. Kung hindi lang siya napapalitan, papayat ka talaga eh. Sayang, Lord, wag na. Hindi rin naman po pwede. Amen? Bakit? Kasi ganun katindi yung genius ng ating Panginoon. Now, hindi natin dinaanan yung DNA na yan for no reason para lang ma-impress tayo sa scientific value. Siyempre, may spiritual value yan. Alam niyo ba, na ang ating DNA chain, yung chain, pakita niyo yung unang video please, then pause it. Yung ating DNA chain, ito yung ating DNA chain, ay naglalaman ng 4 na nucleotides. Basahin ko lang ha. Adenine, thymine, guanine, cytosine. Hindi rin natin naintindihan, di ba? Pero yung mga biologists, alam nyo yan. Okay? Yan yung naiintindihan. Kung sa computer may 1010, sa DNA natin may ATGC. Kala ko talaga, alam na alam ni Pastor yung sinasabi niya, no? Okay, that's not the point. Pero, let's go back to this. Alam nyo ba na yung bridge na nag-handle dito sa ating DNA to bring it together, ang tawag dito is bridge. So, merong bridge na nag-hold sa ating DNA together para kapag nag-copy, nabubuo siya. So, yan yung dahilan kung bakit yung DNA natin intact sa loob ng ating cell. Comprende? See. Naintindihan? Okay. So, yung bridge na ito, now listen, there is a scientist, and to be fair with you, I don't know how true this is. Amen? But I'd like to believe, based on my research, that it could be, kasi ang sabi nitong scientist na ito, na nung tinignan natin sa microscope, yung ating DNA, napansin ng mga scientists na ito, na every 10 acid, merong bridge. Every 5 acid, merong bridge. Every 6 acid, merong bridge. Every 5 acid, merong bridge. And then uulit na naman, 10, 5, 6, 5. Uulit ulit, 10, 5. So napansin niya may pattern na hindi nababago. Na every 10, every 5, every 6, every 5. Interesting, isn't it? Amen? And then when we know this truth, let's go back to the Hebrew alphabet, please. Kung titignan natin ang ating Hebrew alphabet, yung pinag-aralan natin last Sunday, nakita niyo yung Hebrew alphabet natin, pakita nga natin Hebrew alphabet. Ito po yung ating Hebrew alphabet. For those of you na wala po dito, ang Hebrew alphabet, 22 letters reading from right to left. Okay? So ito yung Aleph, first letter, and Tav, last letter. Comprende? Si. Okay. So, alam niyo ho ba na bawat letra ay may katumbas na number? Bawat letra, may katumbas na number. Yung first 10 letters, para lang siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero pagdating sa 11th, nagiging 20, 30, 40, 50, 60, nagiging 10 yung increment niya. Pagdating sa 19 to 22 letters, yung pinakahuling tatlo, nagiging 100 yung increment niya. So meron niyang symbolism na number kada letra. Okay? So ibig sabihin, kung bawat letter may katumbas, so yung Aleph, anong katumbas niya? 1. Yung Beth, 2. And so on and so forth, hanggang 10th letter. Correct? Pakitanggal, kapatid. Alam niyo ho ba na ang ating Panginoon sa Biblia, maraming pangalan? Maraming names ang Panginoon. Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Jehovah Nissi, at kung ano-ano pa mga pangalan ng ating Panginoon. Pero alam nyo, ang pinaka-mysterious na pangalan ng Diyos sa Hebrew ay yung Yod-Heh, Vav-Heh. Yod-Heh, Vav-Heh. Pakita natin yung Hebrew. Ito ang name ng Lord na nung unang panahon, hindi nila pwedeng banggitin. Sa sobrang sacred, sa sobrang miraculous. From right to left, Yod, Hey, Vav, Hey. Ano ang katumbas po nito sa letra natin? Yung Yod, yan yung ating Y. Y, H, W, H. Doon natin nakuha yung Yahweh. Kasi wala silang vowel, tayo na lang nag-insert ng vowel para readable. Pero kung ayaw natin ng vowel, edi YHWH. Ano yung YHWH? Yun yung pangalan ng Panginoon. Everybody read. Yod, Hey, Vav, Hey. Ano po ito ulit? Yahweh. Or pwede rin Jehovah. Kasi yung J minsan interchangeable sa Y. Kaya JHWH. JHVH. So Jehovah. Nilagyan lang din ang, guess nyo?
Okay, kasi may mga teachers na nagtuturo na, ba't ginawa niyong Yahweh, ba't ginawa niyong Jehovah? Nilagyan lang natin ng para readable. Pero kung gusto natin ng technicality, wala siyang vowel. Yod, Hey, Vav, Hey. Okay? Are you still with me? Papunta na tayo sa exciting part. Here you go. So kung ang pangalan ng Panginoon ay Yod, Hey, Vav, Hey. Tignan natin siya sa alphabet. Okay? Tignan natin sa alphabet. Nasaan ang Yod? This one. Pangilang letter? 10. Pakita natin yung Yod. There you go. Yod. Next letter? Hey. 5. Fifth letter. Next letter? Vav. Sixth letter. Next letter? Hey. Fifth letter. So, 10, 5, 6, 5. So, ibig sabihin, yung bridge ng DNA natin na may pattern na 10, 5, 6, 5 is actually a clue na yung Yahweh na creator of the universe, pinirmahan yung DNA mo at yung bridge na yun ang nag-hold sa ating DNA together. Sino? Yod, Hey, Vav, Hey. Okay lang ba sa inyo magpaka-corny ako ng konti? Total, corny naman na talaga ako eh. Pag tinignan nyo nga actually, Brad, alam nyo na yung corny, di ba? Okay, tawa din sila eh. Kasi kanina nagpa-practice kami. Nagpa-practice na kami ngayon, okay? Okay, pag tinignan nyo yung Yod, Hey, Vav, Hey ng patayo, parang korting tao. Yod, Hey, Vav, Hey. The 4 letters. 10, 5, 6, 5. Let's go back to the original Yod, Hey, Vav, Hey. Pero alam nyo ba, ng Hebrew alphabet, hindi lang may representation na number, kundi even pictures. Amen? So, kung nagdududa kayo, Google nyo lang. Okay? Meron siyang katumbas na picture. So, kung titignan natin ang Hebrew alphabet na nasa picture, ganito siya. Bawat letter, tulad ng Aleph, ox. Yung Beth, house. Yung Gimel, foot. So, kung titignan natin yung pangalan ng Panginoon, ano yon? Yod, Hey, Vav, Hey. Asan ang Yod? Yod, ayun. Ano yung Yod? Kamay. So, ang picture ng Yod, kamay. Yung Hey, pang fifth letter, Hey, behold. Vav, pako, nails. Some of you are getting it already. And then fifth letter is behold. So, in essence, dalawang behold, isang kamay, isang pako. So, kung ilalagay natin siya into sentence, look at this. Behold the hands, behold the nails. So, sa pangalan ng Yod, Hey, Vav, Hey, pinakita na kagad na si Jesus, behold, the hand of God. Behold, the nails in Jesus' hand. Redemption in the creation. In your DNA, He's there. Hallelujah! Mas naintindihan ko na ngayon yung sinasabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Basahin natin. I knew you before I formed you in your mother's womb. Kaya naman pala. Kasi bago pa likain yung cell sa DNA, kilala ka na ng Panginoon kasi nandun na yung signature niya. Sa DNA mo pa lang. Nandun na yung clue na somebody will die for your sins. That Jesus will go down from heaven, die at the cross for you and for me. Let's give Him some praise, church. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Father, we just want to say thank you. Salamat. Napakabuti mo. Salamat, Panginoon. Hindi ka nagkulang. Salamat, Panginoon. Hindi ka po nagpabaya. Napakaganda na mapaalalahanan po kami, Panginoon, na merong isang malaking Diyos na lumikha ng langit at lupa. Diyos na lumikha ng vastness of the universe that loves us so much. Na itinangi mo ang aming mundo sa plano mo na kami tubusin sa aming mga pagkakasala. It's great to be reminded also, God,
na yung same God na lumikha po ng langit at lupa is also the same God na in essence, may pakana, may paglikha sa bawat cell, sa bawat nucleus, sa bawat DNA na meron po sa aming katawan, that you keep on reminding all of us, Jesus Christ came for us. Kapatid, ayoko pong sayangin ang pagkakataong ito na hindi ka magkaroon ng relationship sa ating Panginoon. Itong Jesus na ito na ibinigay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan ay nag-iimbita sa iyo, papasukin mo ko sa puso mo. I want to start a relationship with you. And if you want to accept Jesus right now as your Lord and Savior, the Creator of the universe is knocking at the door of your hearts. Buksan mo ang iyong puso, kapatid, at papasukin siya bilang Panginoon ng iyong buhay. God, as we come to you today, allow us to experience Jesus like never before. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, kapatid, whether you are joining online or in person, or gusto mong i-rededicate ang iyong buhay sa ating Panginoon, sumunod ka po sa panalangin ito. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong pagmamahal at kay Jesus na ibinigay mo para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Thank you, Jesus, na minahal mo ko sa kabila ng aking pagkukulang. Ngayon, ako po'y lumalapit sa iyo. Binubuksan ang aking puso. Pumasok ka at maging Panginoon ng aking buhay. Magmula ngayon, ikaw ang mamuno. Ikaw ang manguna sa aking buhay. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. I believe ikaw ay namatay, nilibing, at muling nabuhay para sa akin. Sa pangalan ni Jesus. And God, as we come to you today, rededicating our lives, realizing that our God is great, awesome, and wonderful. May you be glorified. You are great. Everybody say, God is great. How great is our God? Yes. How great. And how great is our God. Just come to the Lord right now and declare it. Lord, thank you sa greatness mo. Thank you sa pagmamahal mo. Salamat, O Diyos. Maraming pagkakataon nakalimot ako pero hindi mo kinalimutan. Salamat, Panginoon, that you know us even before the foundations of the world. And all will see how great and how great is our God. And all will see, and all will see how great is our God. Let's sing it all together. How great and how great is our God. Sing with me, He's our God. oh, we'll see how great is One last time, let's just declare the greatness of our God, shall we? How great is our God? Oh, how great is our God? Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great and how great is our God. One last time, how great is our God? Oh, you're great, Lord, and how great Is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God.
declare it, and all will see. And Oh, we'll see how great is our God. all will see how great, and all Oh, we'll see how great is our God. Salamat ng marami, Panginoon, sa greatness mo. Thank you, Jesus. Our minds cannot comprehend. Your ways are higher than our ways. And indeed, your thoughts are greater than our thoughts. You are good. We admire you, God. We love you. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody shout amen. Hello Global Family, you made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in, and I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanava, inihikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, giasmnb.com/give. At lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give para po sa ministering ito ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po ay small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, giasmnb.com/linkup. Ilagay nyo lang po kung saang location kayo naroroon. And I'm sure na meron po mga link-up groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the word of God. Punuin natin ang langit and let us fight for our family.